Bagong bahay ng mga Kapinpin brothers, biglang nabalot ng dilim. Ano nga kaya ang nangyari? Mga ganap at drama na viral sa social media, tara na at pag-usapan natin. Katulad na lamang ng vlog ng mga sikat na magkakapatid na influencer, ang Kapinpin Brothers, kung saan ay muling nagpasaya sa kanilang vlog. Dahil ang kanilang bagong bahay ay nabalot ng dilim. Opo, tama po ang inyong narinig. Dumilim ang kanilang bahay. Pero teka nga, bakit nga ba kabago-bago nilang bahay ay naging madilim? Mapapansin niyo napakadilim dito sa camping, walang ilaw-ilaw. Ito, nakikita niyo ilaw na to, solar kasi to, ito pinakabit ko na, syempre pag sa hapon, magka-guard yan, ayan, lagi ilaw yung paggabi, yan, mga solar. Gustuin man po namin buksan yung mga ilaw namin, hindi ko po pwede. Dahil naputulan po kami ng kuryente. Ngayon lang ko namin nalaman, halos yung gabi, anong oras ngayon? 10:33 na ako ngayon. Ngayon lang ko namin nalaman. Oh, hayon naman pala ang nangyari. Dahil hindi binayaran ng kanilang kapatid na si Kelsey ang bill ng kanilang kuryente na halos 2 buwan na. Kaya nga umabot ito ng 52,000 pesos. Ang laki, di ba? Samantalang nagbibigay naman si Sir Gavin ng pambayad sa kanyang kapatid. Kaya nga naputulan sila ng kuryente at umasa na lang sa liwanag mula sa solar light. At dahil nga mali ang ginawa nitong si Kelsey na hindi pagbabayad na dahilan ng pagkaputol ng kanilang kuryente, kaya ang nais ni Sir Gavin ay disiplinahin at pagalitan ng kanilang nanay, ang kanilang bunsong kapatid. Dahil ginamit sa kung saan ang perang pambayad dapat sa kanilang electric bill. Pero tila ibang nangyari mga kadrama. Nagbago ang ihip ng hangin at hindi nagawang pagalitan si Kelsey. Ganito po ang mga nangyari. Panoorin po natin. Ano lang kasi ako, Ano naman binili mo? Ano naman binili mo sa bayad ng kuryente? papakita ko na lang. Papakita mo! Kunin mo! Puro ka ganyan! Pakita mo yung buhay. Ano ako nabibili? Asan? Asan? Ayan. Ayan. O ano naman may binili mo na yan? Parang kanina yan. Bumibitong ka pala! Kamahal na! Meron talagang sinato. Oo. Eh kasi na ano, tawag dito magpa-Valentine's na Oo. gusto ko lang may regalo sa'yo. Ay, sa akin to? Oo. Eh, nung mga bata pa ako, hindi pa ako nakapag-ibig sa'yo ng kahit anong regalo pag Valentine's. Sana na lang bata pa pagka... Teka, ano mo ba yan? Bakit mo pa bibigyan? Hoy, naalala ko ang mahalaga naalala ko Valentine's. Si mama ka, saka kasal. O hayon naman pala, ipinambili ni Kelsey ng pangregalo sa kanilang nanay yung perang pambayad dapat ng kuryente. At ayon pa kay Kelsey, ay noon lang siya nakapagregalo sa kanyang nanay mula pa noong maliit siya. Kaya paano ba naman magagalit ang isang ina sa ganitong dahilan? Na nangibabaw ang lambot ng puso at naramdaman ng isang ina ang pagmamahal at magandang hangarin ng anak na mapasaya siya. Kaya nga, iba-iba yung naging reaksyon ng mga netizen tungkol sa vlog na ito. Si mama ka, saka kasal pa, papalayasin mo. Uy, kaya nga po. Hindi dumidila pa. Kasi ikaw, inaasam mo sa Hindi. Alam natin na mali pa rin yung ginawa ni Kelsey. Pero yung pagkakamaling ito ay agad mapapatawad dahil sa rason. Sabi nga, mabuti ang intensyon subalit sa maling paraan. Gayunpaman, ito'y pagkakasala na nararapat na lamang ang pangunawa at hindi na kailangang palakihin pa. Pero, pagbibigay din ito ng paalala na wag nang ulitin pa. Ang ganitong content ng vlog nila, kung susuriin ay maaaring planado o masusing pinag-isipan upang hindi magmukhang scripted o sinadya. Maaari din namang tunay nga itong nangyari sa kanila. Pero malinaw ang naging mensahe nito. Una, hindi tamang gumawa ng mali para lang sa magandang intensyon. Dahil ang mali ay mananatiling mali. Ang ikalawa, dahil sa pagmamahal ay gumagawa tayo ng mga bagay na makapagpapasaya sa tao na mahalaga sa atin. Ang ikatlo, hindi pa rin matutumbasan ang pagmamahal ng isang ina na laging handang umunawa sa anumang pagkakamali ng anak. At ang panghuli ay ang pagbibigay ng alaala ay sapat na para
maipadama ang pagmamahal at pagpapahalaga. Paki-share and like na lamang po ng ating reaksyon na ito. Hanggang dito na lamang. Muli, madramang salamat po. Ang inyong suporta, ang aking inspirasyon.